Magandang hapon po at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo at na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari lumapit po sa aming reception table katabi ng entrance. Pagkatapos ng pananambahan, ikalulugod naming sagutin ang inyong katanungan. Ngayong hapon po, i-kick off tayo ni Pastor George sa susunod at pinakahuling chapter ng 1 Corinthians, no? After yung mahabang series natin about resurrection at kahit bagong topic, very practical, very rich and very deep po ang pag-uusapan. Ngayon, ayon po sa ating passage for today, our three songs talk about the generosity of our Lord. Starting with the first song, 10,000 Reasons or Purihin ng Lubos. For our God is a generous God and wag nagbiyaya po siya, walang pagpipigil ang generosity niya sa atin. At pangalawa po, ang second song natin, All I Have is Christ. Kung saan po tatanungin natin kung ang sarili natin kung saan nanggagaling ang self-worth or self-esteem natin. Ang value, ang worth po natin ay wala po kung wala si Kristo. And third, compassion Him. Kung saan kakantahin po natin tungkol sa not just the justice of God but the compassion of the Lord. He is compassionate, tender-hearted, at siya ang modelo natin, siya ang ehemplo ng pagiging compassionate natin sa iba. With that in mind, let's worship together. Please rise and let us sing, Purihin ng Lubos. Purihin ng lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal, kanyang kaburihan. Pagsikat ng bagong umaga, oras ng papurihan ka, anmang lumipas at anman ang aking bukas. Sa dapit hapoy aawitan ka. Purihin ng lubos. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal, kanyang kaburihan.
Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal kanyang kapurihan. Last verse. Pagsapit ng gintong umaga, mukha ang makikita ka. Ang kagalak ay kakampihan ng lubusan. Mag-aawitan ng walang hanggan. Purihin ng lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal kanyang kapurihan. Purihin ng lubos. Purihin ng lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal kanyang kapurihan. Kanyang kapurihan. Kanyang kapurihan. I once was lost. I once was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and light had led me to the grave. I had no hope that you would own, a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is grace. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would be yours alone, and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransomed life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have
Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. There's everlasting kindness. There is an everlasting kindness you lavished on us when the radiance of heaven came to rescue the lost. You called the sheep without a shepherd to leave their distress for your streams of forgiveness and the shade of your rest. What boundless love. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. And with compassion for the hurting, you reached out your hand as the lame ran to meet you, and the dead breathed again. You saw behind the eyes of sorrow and shared in our tears, heard the sigh of the weary, let the children draw near. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. Beneath the cross of Calvary. We stood beneath the cross of Calvary and gazed on your face at the thorns of oppression and the wounds of disgrace. For surely you have borne our suffering and carried our grief as you pardoned the scoffer and showed grace to the thief. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. Sing the last verse. How beautiful the feet that carry this gospel of peace to the fields of injustice and the valleys of need, to be a voice of hope and healing, to answer the cries of the hungry and helpless,
blessed with the mercy of Christ. What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. What boundless love, What boundless love, what fathomless grace you have shown us, O God of compassion. Each day we live an offering of praise as we show to the world your compassion. please remain standing. Pangalawang Korinto, Kabanata 8, talata 1 hanggang 5. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang makaya, kundi higit pa. Alam ko ito'y sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin ng ating pastor. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na kayo ang aming dakilang Diyos, ang aming Ama, ang aming tagapagligtas. Salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo, na kung saan po dahil sa kanyang kamatayan, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. At dahil din po sa kanyang muling pagkabuhay, kami po ngayon ay may pag-asa. Pag-asa na aming inaasam-asam na darating din sa mga darating na panahon, kung saan po kayo ay aming makakasama sa inyong kaharian ng walang hanggan. Panginoon, salamat po sa inyong katapatan, lalo na sa aming iglesia, na kung saan dahil sa inyong grasya at sa inyong awa, ay mayroon kaming ganitong lugar na kung saan ay pwede kaming magtipon at kayo po ay aming masamba. Panginoon, kino-confess po namin ang aming mga kasalanang nagawa. Kung kami po ay naging unfaithful, lalong-lalo na sa pagbibigay oras namin na makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng aming pananalangin at pagbabasa at pagninilay-nilay ng inyong salita na madalas ay aming nakakaligtaan, patawarin niyo po kami. Kung kami man po ay naging mayabang at naging arugante, lalo na sa aming kapwa, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Kung kami po ay naging insensitive sa aming mga kapatiran, lalong-lalo na yung mga may pangangailangan, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kami po ay mga makasalanang tao. At yun ang dahilan kung bakit kami ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran. Panginoon, tinataas po rin namin sa inyo ang aming bansa mula sa aming presidente hanggang sa kahuli-hulihan niyang opisyal sa kanyang gobyerno. Lord, i-guide niyo po sana sila, lalong-lalo na sa mga desisyon na kanilang gagawin upang matulungan ang aming mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naghihikahos. Naway, bigyan niyo sila ng kakayanan na makapagpamahala ng may integridad at hindi lamang yung sarili nilang kapakanan ang kanilang iniisip.
Salamat o Diyos dahil alam po namin na kayo ang Diyos ng aming bansa. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo ang aming iglesia. Tinataas ko po sa inyo yung mga kapatiran naming may karamdaman, no, lalong-lalo na yung mga medyo nahihirapan talaga. Lord, kilala niyo po sila at ang kahilingan po namin ay kagalingan para sa kanila. At bigyan niyo po sila ng kakayanan na maging matatag sila kahit sila ay dumadanas ng ganong klaseng paghihirap. Doon sa mga may pangangailangan, Panginoon, kayo na rin po sana ang siyang mag-provide. At para doon sa mga nasasaktan, Lord, kayo po rin sanang magbigay ng kapayapaan at kapahingahan sa kanilang kalooban. Panginoon, tinataas din po namin ang lahat ng aming mga gawain, yung aming mga midweek Bible studies, yung aming mga small group meetings, at pati na rin po yung aming mga volunteers, yung aming mga missionaries to the urban poor, yung aming mga staff, yung aming mga Bible teachers, lahat ng mga preachers at ng kanilang mga pamilya, Lord. Ang hinihiling namin ay protection po at pagpapala din po ng gagaling sa inyo. And lastly, Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang puso ng bawat isa na naririto sa hapong ito. Naway maging handa po sana kami na tanggapin ang inyong salita, ang mga katotohanan na aming maririnig mula sa inyong banal na kasulatan. At naway hindi lamang ito manatili sa aming isip, sana ito ay bumaba sa aming puso upang aming maisabuhay, upang makita ng mga taong aming mga kasalamuha na si Kristo nga ay tunay na buhay sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kaninang umaga, ginreet ko yung mga kapatiran natin sa English service. Sabi ko, Kong hei fat choy. Sabi ko, alam niyo ba yung Tagalog translation niyan? Sabi nila, hindi. Sabi ko, ang ibig sabihin nun, wala na akong tikoy. Anyway, Happy Lord's Day, everyone. I think yun ang mas tamang greeting, no, sa lahat. Nandito na tayo ngayon sa pinakahuling chapter ng liham ni Pedro sa mga taga-Korinto. If you still remember, na inumpisahan natin ito nung pinakahuling linggo ng February 2024. And we are going to end this book by the end of February also of this year, 2025. Kaya eksaktong isang taon natin pinag-aralan itong unang Korinto. Now, for the past several weeks, pinagdaanan natin yung chapter 15 na patungkol sa napakaganda na pangangaral o doktrina tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. No, ito ay isang bagay na inaasam-asam natin, di ba? Ito ay isang pag-asa, no, or hope na meron tayo na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Na ayon nga kay Pablo, si Jesus daw ang first fruits of the resurrection. Siya yung unang bunga ng resurrection. At kung naalala nyo pa, nung nagsalita dito si Brother P.D. Legaspi, yung anak ni Pastor Dennis, mga ilang Sundays na ang nakakaraan, may binanggit siya, di ba, yung 2 Corinthians chapter 3:18, na kung saan ay sinasabi na kahit na meron tayong pag-asa at kahit na inaasam-asam natin na darating yung panahon na babaguhin ng Diyos ang ating mga pisikal na pangangatawan, ang sabi niya, sa panahon natin ngayon, ay atin ding nararanasan ang unti-unting pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating lahat. Ngayon pa lang daw, ay nararanasan na natin yan. Na kung saan ay sinabi niya na we are being transformed into the same image of the Lord, from glory to glory. Ngayon pa lang nangyayari na yan. Now, I'm not saying na sa mga darating na araw, liliit yung tiyan nyo, o mawawala yung mga
wrinkles natin sa wanat. Hindi ganon. It's more of a spiritual thing. No? Na tayo ay lumalago. No, even the outer man is decaying, the inner man is growing spiritually. Now, ang ganda sana ng ending kung yun ang naging ending nung 1 Corinthians last Sunday, no? Or even hanggang chapter 15 lang sana. Maganda sanang ending yun. Pero alam po ninyo, sa pagkakakilala natin kay Pablo, hindi siya nagbibigay ng katotohanan o ng katuruan na hanggang dyan lang. Kadalasan ay nagbibigay din siya ng application. Nagbibigay din siya ng instruction. No? Di ba, ang sabi niya, ang sermon ni Pastor Pedro last Sunday, pagdating dun sa verse 58, di ba, anong sabi ron na kahit na alam na natin yung katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay, hindi lang ng Panginoong Jesus, kundi lahat ng mga namatay o kung tayong mga nabubuhay ay babaguhin tayo at magkakaroon tayo ng glorified body. Even if we know that truth, ano daw dapat ang ginagawa natin? Dapat daw ay maging steadfast tayo. No? Immovable, dapat maging matatag tayo and always abounding in the work of the Lord. Laging tayo, sagana o lumalago, no, pagdating sa gawain ng Panginoon habang hinihintay natin na dumating yung glorified body na yun. Kaya pagdating natin dito sa ating huling chapter or huling kapitulo sa aklat na ito, sa liham na ito, sinimulan ito ni Pablo ng isang instruction. Kumbaga, he's putting it into action right away, no? At binilinan yung mga taga-Korinto. At ano ito? Ito po yung tinatawag natin na responsibilidad ng mananampalataya sa pagbibigay. At yan po ang ating titignan sa hapong ito. No? So, kung pwede lang po ay magsitayo tayo at ating basahin ang ating pangunahing talata dito sa 1 Corinto chapter 16 verses 1 up to verse 4. Ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Kung nararapat na ako ay pumaroon din, ay sasamahan nila ako. Pwede na po tayong magsiupo. 3 importanteng katotohanan ang ating makikita sa hapong ito. Una ay ang pagbibigay ay isang utos. Pangalawa, ang pagbibigay ay pagsamba. At yung pinakahuli, ang pagbibigay ay sakripisyo. Naalala ko na may napanood ako na isang video clip na kung saan itong isang pastor na ito ay ipinapahiya niya yung miyembro niya, no, sa harapan ng kanyang congregation. No, kasi itong miyembro na to ay hindi nagbibigay daw ng kanyang tithes and offerings. No? So, pinahiya niya. Hindi lang yun, tinakot pa niya. Sabi niya, kung hindi ka magbibigay ngayon, umalis ka. No? Palalayasin niya mula sa kanyang iglesia. Alam niyo kung ganun yung pastor ninyo, sa tingin ko parang kulto na yan. No? Medyo cultic na yan. Pero dun sa kabilang banda naman, meron ding mga pastor na takot naman na ipangaral itong doktrina o itong katuruan tungkol sa pagbibigay. Bakit? Kasi nasa isip nila, ay baka ma-offend yung mga tao. Layasan tayo, hindi na sila bumalik. No? So, ganun ang pag-iisip nila. Kaya nga ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos na ngayong hapong ito, yan ang topic natin. Kaya parang pagsubok din ito sa inyo. No, kaya si Ayan nandyan ba? Ayan, next week, i-check mo yung attendance. Kung sino yung wala next week, alam na natin. No? But kidding aside, alam po ninyo, itong topic na to, hindi dapat to iniiwasan. No, o di kay sabihin natin na, ay, controversial na topic yan. Hindi po dapat ganun. Dahil alam po ninyo, kung titignan ninyo ang Biblia, ang pagbibigay ay isa sa mga
natural na manifestation na makikita sa isang tunay na Kristiyano. Kung ikaw ay nagbibigay para sa iglesia, ibig sabihin niya, naiintindihan mo ang Ebanghelyo. Ibig sabihin niya na ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Isang pruweba na ikaw ay tunay na disipulo niya. Kaya kung titingnan natin sa ating pinakaunang punto, sa verse 1, ang sabi rito, ngayon, tungkol sa ambagan para sa mga banal, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. Now, dito nakikita natin na si Pablo ay nandoon na sa pagtatapos ng kanyang liham. Now, and he was giving last-minute instructions to the Corinthian church. At yung kanyang directive niya was about yung koleksyon, o yung ambag ng mga taga-Korinto para sa mga banal o saints na taga-Jerusalem. No, malinaw na malinaw dito na nakita natin na si Pablo, ang pinag-uusapan talaga dito ay ang pagbibigay ng mga taga-Korinto. And specifically, yung kanilang giving that are being set aside and saved para kanino? For the poor saints of Jerusalem. Pero bago natin puntahan yung pinaka-pangunahing talata natin, bigyan ko muna kayo ng konting background, ng konting konteksto tungkol sa sitwasyon nung mga taga-Jerusalem during that time. Pero before that, pag pinag-uusapan natin yung mga banal, o sa wikang pangkaraniwang salita natin, yung mga santo or saints sa wikang English, sino ba yan? No? Sino ba yan? Kadalasan, kung dun sa dating relihiyon natin, ito yung mga taong namatay na at pagkatapos ay ino-ordain para maging santo. Pero sa konteksto nating mga Kristiyano, dun sa mga nakakaalam sa salita ng Diyos, alam natin na ang saints o yung mga banal ay yung mga humihinga at buhay na mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Now, I was corrected a while ago, nga lang wala si Tiffany. No, pero yung mga saints, hindi ibig sabihin pagka ikaw ay namatay na Kristiyano ka, hindi ka na rin isang saint. No? You are a dead saint nga lang. No? Pero what I'm talking about here is that kadalasan kasi dun sa dati nating relihiyon, di ba, ginagawang para sa kanila ang santo lang ay yung mga taong namatay at inordain na santo. Pero kung titingnan ninyo, ano ba ang ibig sabihin ng banal? Ano ang ibig sabihin ng saints? It came from the Greek word hagios. At ang ibig sabihin ng hagios sa wikang Ingles, it means holy, sacred, set apart, dedicated, or consecrated for the service of God. Para daw sa gawain ng Diyos. Di ba? Paano magagawa ng isang taong patay ang gawain ng Diyos? Di ba? Kailangan buhay ka. And therefore, if we are truly saints, di ba? Dapat kailangan ay buhay ka at hindi patay. Kaya kung babalikan natin ang ating pangunahing talata, meron silang concern. Si Pablo ay merong concern tungkol sa mga banal na nasa Jerusalem. Though hindi dito binanggit yung totoong dahilan o yung dahilan kung bakit sila nahihirapan. Pero makikita nyo talaga rito na matindi ang hirap na dinadanas ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ko, medyo gumawa ng konting research at tinignan ko talaga kung ano ba yung sitwasyon nila, yung economic situation nila noong mga panahong iyon. May nabasa ako ng ibang mga scholars na ang sinasabi nila na nung panahong iyon, nung si Herod, King Herod, nung kanyang pinaayos yung templo ng Diyos, nung panahong iyon, naipaganda niya to at napalaki pa niya, napalawak pa niya. At dahil diyan, ang sabi nila ay naging masaganang siyudad
itong Jerusalem noong mga panahon na iyon. Pero meron din akong nabasang mga komentaryo na kung saan ang sinasabi nila na ang Jerusalem daw, dahil sa dami ng mga tao na pumupunta tuwing piyesta ng Pasko or yung Feast of the Passover, marami daw doon na pumupunta ay nananatili na sila doon sa Jerusalem. No, lalong-lalo na daw yung mga low-income class, no? O yung mga, lalo na yung mga mahihirap, doon na raw sila tumitira. At dahil dyan, nagiging pabigat ito sa ekonomiya ng Jerusalem. Pero ang isa pang pwedeng maging dahilan dyan ay dahil sa pag-uusig na dinaranas ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Di ba? Isa na dyan yung sa pag-uusig ay yung hindi sila makahanap ng trabaho. No, dahil alam na Kristiyano, hindi sila mabigyan ng trabaho. They were discriminated. Namamarginalize sila. No? Kaya marami sa kanila ay naghihirap. But like what I told you a while ago, medyo nag-research ako. Ang nakita ko pala doon, meron pang isang, I think this is the major reason kung bakit naghihirap yung mga saints doon sa Jerusalem. Yun ay dahil sa tinamaan sila ng taggutom. Tinamaan sila ng tinatawag natin na famine na nangyari mismo sa Judea. No, at ito ay nakasaad sa Bagong Tipan, sa Biblia, dito sa mga Gawa, chapter 11. Basahin natin yung verse 27 to 30. Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. Isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo, ang tumayo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding taggutom sa buong sanlibutan. At ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Ang mga alagad ayon sa kakayahan ng bawat isa ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. At kanilang ginawa ito at ipinadala nila sa matatanda sa pamamagitan ng mga kamay ni Bernabe at Saulo. Now, ayon kay Lucas, alam naman natin na si Lucas ang may akda nitong o siyang nagsulat nitong Acts or yung mga gawa. Ang sabi niya, itong taggutom daw or itong famine ay nangyari nung paghahari ni Claudius Caesar, no, na siyang hari ng mga panahong iyon. Sabi ng mga ibang scholar na do binanggit niya na dito sa mga gawa na nagkaroon ng taggutom sa buong sanlibutan, ang itinuturo daw talaga dito ay sa buong sanlibutan ng Roma. Ibig sabihin, sa buong empire ng Roma. Yun ang ibig sabihin nito. Bakit? Dahil sa iba't ibang panahon, nung paghahari ni Claudius Caesar, nangyari yung taggutom na yun. Parang dun sa whole reign niya from 41 AD up to 54 AD, hindi nawala yung famine, yung taggutom. At isang pangyayari dun sa kanyang paghahari, ang tinamaan ng famine ay mismong itong Judea, na kung saan ay naroon din ang Jerusalem. At iyan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kahirapan sa mga kapatiran noon na sa Jerusalem. At dito rin makikita natin na naipaliwanag kung bakit si Pablo ay pumupunta sa iba't ibang Gentile churches upang mangolekta ng kanilang alay o ng kanilang ambag o ng kanilang tulong doon sa mga kapatiran na tinamaan ng kahirapan, ng taggutom. Dahil sila mismo ay inutusan, no, si Bernabe at si Pablo. Pero ang gusto kong maipakita sa inyo, na sa pangyayaring ito, kitang-kita natin ang pagkakaisa ng mga iglesia. Kung ito man ay mga Hudyo o kung ito man ay mga Hentil. Oo, it is true that every local church is unique. But if you look at scriptures,
lahat tayo ay kasama sa katawan ni Kristo. We are all part of the universal church. Di ba? Iisa lang tayo sa katawan ni Jesucristo. Dito makikita natin na walang pagkakahiwalay o pagkakaiba ng lahi, no? Walang mahirap o mayaman, no? Hindi mo pwede sabihin na may pagkakaiba dahil sa estado sa lipunan, yung iba mayaman, yung iba mahirap, dapat hindi nagsasama at maghiwalay. Walang ganun. Pagdating sa mga tagasunod ni Kristo Jesus, pagdating sa katawan ni Kristo. Bakit? Dahil lahat tayo ay iisang katawan. At yung iisang katawan na yan ay may iisang ulo. At sino yung ulo na yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 3 verse 26 to 28, sapagkat kay Kristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihi si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At alam po ninyo, yung mga Gentile churches, no, yung mga, sabihin natin na hentil, no, na mga kapatiran. Actually tayo, Gentile church din tayo, kung sa konteksto na to ang pag-uusapan natin. Pero dito makikita natin na yung mga hentil na mga iglesia, they willingly gave. Nagbigay talaga sila. No, hindi dahil sa sila ay napipilitan, nagbigay sila dahil sa mahal nila ang Panginoong Jesucristo at mahal nila ang mga kapatiran. Hindi lamang sa loob ng kanilang iglesia, pati na rin yung mga nasa labas ng kanilang iglesia. At kung titingnan ninyo itong liham ni Pablo sa mga taga-Roma, itong mga mananampalataya na taga-Macedonia at Achaia, alam nyo, sila ay nagbigay. Bakit? Ang sabi rito, dahil sila ay tumatanaw ng utang na loob. Tingnan ninyo sa Romans chapter 15, verse 25 to 27. Ngunit ngayon ako'y patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal, sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Achaia na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Ito'y kalugod-lugod sa kanila. At sila ay may utang na loob sa kanila, sapagkat kung ang mga hentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Nakinabang din daw sila spiritually. Because we all know that the gospel came from the Jews. Doon na una di ba? To the Jews first, and then the Gentiles. Tumatanaw sila ng utang na loob, and because of that, ay tumutulong sila. No? Tumutulong sila sa mga kapatiran na nahihirapan. Kaya itong dahilan kung bakit titingnan natin, no, yung lawak ng tulungan ng mga magkakapatiran ay hindi lamang sa loob ng ating iglesia. Kung titingnan natin dito sa ginawa ng mga sinaunang Kristiyano, kahit iba-ibang local churches sila, anong ginagawa nila? Sila mismo ay nagtutulungan. And this is what I'm telling you. No, iisa tayo sa katawan ni Kristo. No, maaaring meron tayong iba't ibang local church, but at the end of the day, kung titingnan natin sa sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay isang katawan ni Kristo Jesus. Kaya nga meron tayong term na universal church. And because of that, at dahil doon, meron tayong responsibilidad na na tulungan ang isa't isa. We have to carry one another's burden. At kung babalikan natin yung ating pangunahing talata, malinaw na dito rin binanggit sa sa mga Gawa chapter 11 na yung dahilan ng kanilang pag-ambag o kontribusyon ay dahil nga dun sa taggutom o hirap na nararanasan ng mga
banal sa Jerusalem. At ang instruction ni Pablo sa kanila, dapat daw ay magtabi sila, no, ng isang halaga, no? Magtabi sila at mag-save para ano? Para ilaan dun sa mga nahihirapan dun sa mga banal sa Jerusalem. At dito sa sinabi ni Pablo, isa lang ang ibig sabihin yun. Ang ipinahihiwatig dito sa atin na yung iglesia ng Korinto ay regular na nagbibigay. No? Yan ang pinapakita rito. Kaya sinabi yan dun sa pagbibigay ninyo, magtabi kayo para dun sa mga saints sa Jerusalem. That only shows you that they are giving regularly. Ngayon, maaaring iba sa inyo ay magtanong, Pastor George, ang pagbibigay ba ng regular ay nangangahulugan na kailangan naming magbigay sa bawat araw ng Panginoon? Should we give every Lord's Day? Ibig sabihin, lingguhan ba ang pagbibigay? Mga kapatid, hindi naman tayo kailangan maging legalistic, no? O legalistic pagdating sa ganyan. Kung gusto niyo ng linggo-linggo, pwede. Kung gusto niyo tuwing 15 katapusan, pwede rin. Kung gusto niyo buwan-buwan, pwede rin. Walang problema. Just, you have to make sure that you give regularly. Hindi po pastor ninyo nagsasabi niyan. Sinasabi ko lang kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, ang gagawin ko sa susunod, ipakita sa inyo yung mga verses sa lumang tipan at bagong tipan na kung saan ay nakasaad doon na may utos talaga na tayo dapat ay magbigay. Kasi baka mamaya may mga humarang sa inyo sa akin dyan paglabas. Sabi niya, Pastor, saan ba nakalagay yan sa Biblia? O ngayon papakita ko na para hindi nyo na ako harangin mamaya dyan. Okay? Deuteronomy chapter 15 verse 11. At sabi rito, yamang hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman, kaya't aking iniutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. Another verse sa Malachi chapter 3 verse 8 to 10, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayunmay, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayo'y subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Yan yung sa lumang tipan. Tingnan naman natin sa bagong tipan, Mateo chapter 6, verse 3 and 4. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong paglilimos o yung pagbibigay mo. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. And lastly, ito yung pinakapaborito ko dyan, 2 Korinto 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Marami pa actually, but I just mentioned the few verses para lang makita nyo na ito ay isang utos ng Diyos. At saka hindi lang yun, hindi lang tayo inutusan na magbigay. Pag magbibigay daw tayo ay dapat ano? Dapat ay masaya. Dapat daw ay masaya. Dapat hindi kayong napipilitan. Bakit masaya? Dahil ang pagbibigay, dapat sana ay isang refleksyon or salamin ng kung ano ang nasa ating mga puso. Di ba sabi ni Jesus sa Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, nasaan ba ang inyong mga puso? Saan ba nakatuon ito? Sa mga kayamanan dito sa mundo? Pag nakatuon sa mga kayamanan dito sa mundo,
alam mo na. Yun ang dahilan kung bakit every time that you want to give, nagiging challenge. No, parang ang hirap bumunot. Diba? Kasi nga, iba ang tuon mo eh. Ang tuon mo ay hindi sa langit, kundi sa mga kayamanan mo dito sa lupa. Naalala ko, nung bagong Kristiyano pa lang kami ni Ovi, yung first time na sinabi niya sa akin, sabi niya, sweetheart, magbibigay tayo nung magtabi ka ng 10% dun sa sweldo mo. Bibigay natin sa church. Sabi ko, ha? Kulang na nga yung pambili ng gatas ni G. Nung time na yun, si G pa lang yung anak namin. Kulang na nga pambili ng gatas, magbibigay ka pa. No, ganun talaga yung reaction ko. Tanungin niyo yung asawa ko, nasa na ba? Pero you know what? Praise God for my wife. No, even early in her Christianity, naintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay sa iglesia, sa mga nangangailangan. At ito yung dahilan kung bakit niya talaga ako pinipilit na magtabi ng ikapu, no? During that time, hindi pa namin naiintindihan kung ano yung ikapu. Kaya ang basehan namin is, kasi nakalagay dun sa envelope, tithes and offerings. So kaya yun ang nasa isip namin. Pero alam ninyo, madalas nga pag ako ay namimigay, hindi ako masaya. Kadalasan makikita nyo nakasimangot ako. Pero it was a sign of my immaturity. At talagang kinailangan na i-deal ako ng Panginoon dahil dyan. Buti na lang ang Diyos natin ay pasensyoso. Now, baka mabigla kayo dahil may narinig kayo sa sinabi ko na ikapu o yung tithes and offerings. Baka nasa isip nyo, ba't nagbibigay ng ikapu si Pastor George? Akala ko ba, being mga New Testament believers, hindi na tayo nasasakop ng ikapu na yan. No? Well, for some of you, sa tingin ko alam nyo na kung ano yung ikapu doon sa lumang tipan eh. But for some of you also, baka hindi nyo alam, maganda siguro na maipaliwanag ko ng kaunti, no? Kung ano ba talaga ang ikapu. Alam po ninyo, ang ikapu or yung tithes, no? Ito ay isang utos na ibinigay sa mga Hudyo. At kung titignan nyo talaga, yung kanilang tithes o yung kanilang ikapu ay hindi lang 10%. No, they don't only give 10% of their total income. Kasi kailangan nilang magbigay ng ikapu para sa mga Levita, and then kailangan nila ulit magbigay ng isa pang ikapu para sa templo at sa mga piyesta na kanilang ipinagdiriwang. At yung pinakahuling ikapu na ibinibigay nila once every 3 years ay para naman sa mga kababayan na mahihirap. Kaya in totality, what they give is not only 10%. It was 23.33%. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ginagaya mo yung mga Hudyo at nagbibigay ka parati ng ikapu, 10% lang binibigay mo, abay, kulang pa yan. No, dagdagan mo pa ng 13.33% para maging tama. Pero sa totoo lang, yung sa mga Hudyo kasi, this was a form of taxation for them. Now, during their time, sila ay pinapamahalaan ng mga religious leaders nila. Kaya they were a theocracy. Noon tawag natin yung ganyan yung form of government nila. At yung 23.33% nila na yun ay parang pagbabayad nila ng buwis. Ngayon, baka yung iba sa inyo ay magtatanong, Pastor, ibig sabihin ba sinusuway o sinusuway ko ang Diyos kung 10% lang ang binibigay ko? No? Nagkakasala ba ako sa Diyos? Abay, hindi po. Alam ko na may mga tayong kapatiran na ang ginagawa nilang basehan, yung pinaka-minimum nila na pagbibigay sa Diyos ay 10% ng kanilang income. And then, it depends on how God would prosper you or bless you, katulad ng sinasabi dito ni
ni Pablo, dinadagdagan nila yan. Minsan nagiging 20%, 30%, or even as high as 50%. Kaya nga sabi ni Pablo dun sa verse 2, di ba? Sabi niya, ayon sa kanyang makakaya. Pero mga kapatid, alam po ninyo, hindi sinusukat ng Diyos ang ating pagiging tapat sa Kanya base sa laki ng binibigay natin para sa iglesia. Maaring nagbibigay ka ng milyong-milyong piso, out of your surplus dahil marami kang sobra, o maaari ikaw ay katulad nung widow dun sa Gospels. Yan, di ba, yung widow's mite, na kung saan yung pinakahuling 2 barya niya na natitira sa kanya ay ibinigay pa niya. Ibinigay pa ng ano ba yung widow sa Tagalog? Byuda. Balo, di ba? Pero mga kapatid ko, you know what, at the end of the day, hindi yun ang basihan ng Diyos. Anong basihan ng Diyos? Yung puso mo. Maaari nga nang nagbibigay ka ng napakalaking halaga, pero nakasimangot ka naman parati. Hindi ko pinag-uusapan dito yung mga taong yung mukha ay talagang parating nakasimangot. Medyo kailangan ng konting practice na nakangiti. But what I'm saying is, kita ng Diyos yung puso mo eh. Di ba? Kung ito ba ay maluwag sa iyong puso. Kaya mga kapatid ko, pag tayo ay nagbibigay sa ating iglesia, o nagbibigay tayo sa mga mahihirap at mga nangangailangan, o nagbibigay tayo sa ministeryo ng Panginoon, alam po ninyo, ito ay isang salamin ng kung ano ang nilalaman ng iyong puso. At kung ang puso natin ay matuwid sa Diyos, kung tunay nga na siya ay ating iniibig, alam po ninyo, yung ating pagbibigay, ito ay natural sa atin. Hindi kailangan ng pangungonsensya o pangungulit. Natural mo itong gagawin. Bakit? Bakit mo gagawin yan? Dahil naiintindihan mo na ang ating pagbibigay ay isang gawa ng ating pagsamba sa Diyos. At yan yung ating pangalawang punto. Sabi rito sa verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Malinaw dito yung instruction ni Pablo sa kung paano at kung kailan gagawin yung pangongolekta. At ang sabi pa niya rito, they were to give accordingly. Meaning, magbigay sila ng aayon sa kanilang makakaya. They give as how God has prospered them. Parang ganoon. At hindi lang yun. Ang sabi rito, kailangan nilang gawin ito tuwing araw ng Sanlinggo. Sa wikang Ingles, every first day of the week, which is a Sunday. Di ba? Tuwing linggo. At ginagawa nila ito not just for practical reasons dahil kailangan nilang mangolekta. Ginagawa nila ito, bakit? Dahil gusto nilang magsama-sama upang sambahin ang Diyos at at upang makihalubilo, magkaroon ng fellowship kasama ang mga kapatiran. Ang sabi rito ni Pablo na dapat sila ay mag-ambag at itabi yung kanilang mga contribution. Tuwing kailan? First day of every week. Tuwing Sanlinggo. Ngayon, ito yung tanong. Bakit first day of every week? Bakit linggo? Bakit hindi araw ng Sabat? Now, mayroon ibang mga tao na mimistook nila na yung Sabat ay araw ng linggo. Hindi po. Ang Sabat po ay bumabagsak sa araw ng Sabado. Ito ay sa araw ng Sabado. At yung mga Hudyo, sila ay inutusan na mag-observe ng Sabbath. At sa pag-observe na yon ay inaalala nila, hindi lamang yung kanilang pagligtas mula sa Ehipto, sa kanilang pagiging alipin, kundi ito ay isang araw din ng pagpapahinga para sa kanilang lahat.
Kaya ang tanong ngayon ay, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan ba nating i-observe ang Sabbath? Ano yung sagot? Ano yung sagot nyo? No. Di ba? Hindi. Hindi. Alam po ninyo, ang Sabbath ay isang utos na nasa tinatawag natin na Mosaic Law. Yung mga Old Testament law. Now, the first 5 books of the law. Diba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Lahat ng utos nandiyan. At kasama dun sa utos na yan ay yung tungkol sa Sabbath. And what Paul is basically telling us, na hindi na tayo nasasakot ng Sabbath. Tingnan ninyo dito sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Sabi rito, kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating. Ngunit ang katawan o yung substance ay na kay Kristo. I think we all know that the Lord Jesus Christ healed on Sabbath. No, sinadya ni Jesus yun, na siya ay magpagaling sa araw ng Sabbath na ipinagbabawal ng mga Pariseo. Pero ginawa yun ng Diyos upang iparating sa kanila na siya ang Panginoon ng Sabbath. At ito yung dahilan kung bakit sinabi dito ni Pablo na huwag kayong magpadala sa kung sino man ang hahatol sa inyo tungkol sa pagkain o inumin o kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Huwag na kayong magpapadala sa ganyan. Bakit? Dahil ito daw ay pawang mga anino ng mga bagay na darating. At yung bagay na binabanggit nila ay dumating na, at sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. At dahil diyan, hindi na natin kailangan i-observe ang Sabbath. Tingnan ninyo sa Roma chapter 6 verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya o grasya. No, hindi ko alam ba't wala tayong Tagalog word na grace, no? Pwede naman yung grasya. Lahat ng version na nakita ko, puro biyaya. No? Pero we're not under the law anymore, but under grace. No? Tayo ay nasa ilalim ng grasya. Pero kung babalikan natin yung verse 2, hindi kasi pa natin nasasagot yung yung tanong na, bakit sila nagsimulang magtipon-tipon, no, o magsama-sama tuwing araw ng linggo? No, itong mga mananampalataya na Hudyo, bakit nangyari yun? Ito po yung dahilan. Ito po ay dahil sa araw ng linggo, muling binuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 20 verse 1, nang unang araw ng Sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. Ano sinabi diyan? Nang unang araw ng Sanlinggo, hindi na nakita ang katawan ni Jesus. Bakit? Dahil siya ay muling nabuhay. At kung ikaw ay tatalon ng a few verses forward, makikita nyo rin, no? The same day, no, first day of the week, linggo, araw ng linggo, ay nagpakita si Jesus sa kanyang mga disipulo. Verse 19 ng John 20. Ano sabi rito? Nang magdadapit hapon na ang araw na iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna, at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At ito na po ang naging practice ng mga Kristiyano nung panahon, ng mga apostol. No, they meet every first day of the week, which is a Sunday. No, they gather together, nagsama-sama sila upang they break bread together and worship God together as His people. Sa mga Gawa, chapter 20, verse 7, ano nakalagay diyan?
ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. No, imagine, no, kung meron kayong pastor na pag mag-preach, simula umaga hanggang gabi, ano kayong gagawin ninyo? Hindi na kayo siguro babalik. Ang haba naman yun. Mag-preach, no, yung lumagpas na lang nga ng 1 oras, reklamo na tayo, di ba? Paano pa tong kay Pablo? Buong magdamagan hanggang hating gabi. Sabi ko nga kanina sa umaga, baka meron ding sila, baka may diskusyon, saka may Q&A, no, kaya inabot ng ganong katagal. No? But one thing is certain, ano yun? Na sila ay nagtitipon-tipon tuwing araw ng linggo. At alam po ninyo, yung salitang Lord's Day o yung araw ng Panginoon, unang beses na na-mention yan dito sa Pahayag chapter 1 verse 10. No, si Juan ang nagbanggit dito. Sabi ni Juan, ako'y nasa espiritu nung araw ng Panginoon. At narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad sa isang trumpeta. Araw ng Panginoon, the Lord's Day. At yung mga Kristiyano, noong mga panahon na yun ang binabanggit nila. No? Yung araw ng Panginoon. Bakit araw ng Panginoon? Ito ay dahil ito yung araw na kung saan na binuhay na muli ang ating tagapagligtas, ang ating dakilang Panginoong Jesus. No? Napagtagumpayan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At yung ang dahilan kung bakit parati tayong nag-greet na Happy Lord's Day. Kaya maririnig niyo yung mga ushers natin dyan, pag pumasok kayo, anong sinasabi nila? Ano yun, Ate Mirna, nasaan ka na? May biro kasi ako. Sabi ko, pag may pumapasok, sabihan mo na mas maganda ka pa sa hapon. O pag lalaki naman, mas guwapo ka pa sa hapon. Pag medyo alanganin ka sa itsura ng tao, tanungin mo, mas guwapo ka ba sa hapon? I'm just kidding. Joke lang yun, joke lang. Hindi naman niya siguro ginagawa yun sa inyo, no? But you know what? Ito yung dahilan kung bakit tayo nag-greet ng Happy Lord's Day. And this is the day of the Lord, di ba? Ito yung araw ng Panginoon. At ano ba ginagawa natin tuwing araw ng Panginoon? Di ba? Tayo ay sumasamba sa Kanya. We pray together, we sing together. Together we listen to the faithful preaching of His words. We break bread together, which is what we are going to do later on. And what else? Dito rin natin ginagawa yung tinatawag natin na one another. At yung isang paraan para gawin natin yung tinatawag natin na one another ay sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay. No, huwag kayong mag-alala, hindi naman namin minomonitor kung sino sa inyo nagbibigay o sinong hindi. No, baka mabigla na lang kayo, kakatok ako dun sa bahay nyo. Ay, brother, hindi ka nagbigay ng linggo No, hindi namin ginagawa yon. No, we don't do that. We don't do that. Pero you know what, as your pastors, anong expectation namin? Ang expectation namin is that all of you would give. Yun ang expectation namin. Na lahat tayo dapat ay nagbibigay. Kung ikaw man ay mayaman, kung ikaw man ay mahirap, we are all commanded to give. Lahat tayo, inutusan tayong magbigay. Kaya nga dun sa di ba sinabi ni Pablo, magbigay kayo ng naaayon sa inyong kakayanan. Di ba kung pinagpala ka ng marami ng Diyos, di magbigay ka ng marami. Pero kung kakaunti, di siyempre maintindihan naman ng iglesia yun. Nakakaunti din lang ang iyong binibigay. But the important thing is, do you give?
Sinusunod mo ba yung utos ng Diyos? Tingnan ninyo sa Lucas chapter 6 verse 38. No, alam ko iba sa inyo inaabang-abangan to eh. Ang sabi rito, magbigay kayo at yun ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. No, parati itong ginagamit ng mga prosperity preachers, no, na mini-misinterpret nila talaga ito intentionally. Para ano? Para i-encourage yung kanilang mga miyembro na lalo pang magbigay. Pero kung titignan ninyo talaga yung buong talata nito, pati yung konteksto nito, ang sinasabi lang dito ay the reciprocity of life. May binanggit nga dyan na huwag kayong manghusga para hindi rin kayo husgahin. No? Magpatawad kayo para kayo ay patawarin din. Yan yung nakalagay nung the first previous to this verse 38, which is verse 37. Kaya ang pinag-uusapan dito ay hindi talaga tungkol sa pagbibigay ng pera. Ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa issue ng puso. No, the Lord Jesus was telling His disciples to cultivate these Christ-like attitudes into their heart. That they should be generous in their love and in their forgiveness to one another. Yun ang sinasabi talaga ng talatang ito. No, ginamit ni Pablo itong metaphor na ito o yung paghahalin tulad. No, yung binanggit dito na hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw. Alam niyo ba kung saan galing talaga ito? No, ito ay galing dun sa pagsukat natin sa bigas. Di ba paglagay mo dun sa bigas, no, medyo i-press down mo ng konti tapos i-shake mo para just to make sure na napuno mo yung container na yun, di ba? Na walang hangin or what, na talagang buong-buo. At pagkatapos niyan, tatanggalin mo yung sobra sa ibabaw, di ba? Di kakalat yan. At pagkatapos yung bumibili, nung panahon na yun, wala pa yatang plastic. Sa atin kasi yung bigas, pag binili natin, saan nilalagay? Sa plastic. Nung mga panahon na yon, meron silang outer garments na yun ang ginagamit nilang pansalo. No, at maaaring nakaupo sila, kaya ang sabi ay ibinuho sa kanilang kandungan. But actually, sinasalo nila yan at ililipat doon sa kanilang lalagyan. Yan ang literal na ibig sabihin nitong verse 38. Ngayon, maaaring yung iba sa inyo ay nagtatanong, pero pastor, hindi ba natin pwedeng gamitin yung prinsipyo na yan? No, sa pagbibigay? Well, kung gugustuhin nyo, pwede naman. No, parang yung sowing and reaping, di ba? When you sow generously, you reap generously. Pero sa totoo lang, hindi po parating nangyayari yan. No, it doesn't mean that if you give generously, you have to expect receiving generously also. Hindi ganun eh. Hindi ho ganun ang ekonomiya ng ating Panginoong Diyos. No, maaring nagbigay ka ng maraming material na bagay sa ibang tao, pero alam nyo ang balik nun? Kadalasan hindi material eh. Ano ang balik nun? Spiritual. Bakit? Lalong-lalo na kung naintindihan mo na ang dahilan kung bakit ka nagbibigay. Kung naintindihan mo na yung responsibilidad mo sa pagbibigay. Dahil pag naintindihan mo na yan, makikita mo na pag ikaw ay nagbibigay, parati ka nang nakangiti. Hindi ka na nakasimangot. No, hindi ka naglalagay ng pera sa envelope na, yan, bahala ka dyan. Hindi ganun. Nakangiti, kasi naintindihan mo na. And you don't expect anything in return. Ang ibig sabihin lang nito, ay ikaw ay lumalago na sa espiritu. You are growing spiritually. Dahil naiintindihan mo na yung utos ng Diyos. Because you now give willingly and cheerfully. You now begin to understand that giving is an act of worship. Na ang pagbibigay
ay isang gawa ng ating pagsamba sa Diyos. At sa ating huling punto, ang pagbibigay ay sakripisyo, or our giving is sacrificial. Basahin ko ulit sa verse 2 to 4. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sinumang inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Kung nararapat na ako ay pumaroon din, ay sasamahan nila ako. Alam niyo, pag naririnig ko yung salitang sacrificial giving parati, pumapasok sa isip ko yung sinabi ni David, di ba, na I will not offer anything to the Lord my God, that which cost me nothing. Yun yung parating pumapasok sa isip ko. And coming to this passage, ang sinasabi rito ni Pablo sa mga taga-Korinto, you have to give sacrificially. Kumbaga sinasabi nila, besides the regular giving na binibigay nyo na, dapat nyo pa, bawat isa sa inyo, ang term niya, bawat isa sa inyo, dapat mong magtabi. Para saan? Para dun sa mga kapatiran na nahihirapan sa Jerusalem. At ang instruction dito ni Pablo, itong pangongolekta na ito, ay gawin nila tuwing araw ng Panginoon. Every Lord's Day. Kung tuwing saan sila kailan nagtitipon-tipon, doon nila gagawin yun. Parang sabi niya, pagdating niya, maayos na lahat. No, everything is ready and accounted for. Alam niyo, dito sa binasa ko, masisense niyo na si Pablo medyo dumidistansya. No? Lalo na pagdating sa pera, sa koleksyon. Ang bilin pa nga niya sa kanila, sa mga taga-Korinto, pumili kayo ng mga taong mapagkakatiwalaan nyo. Sila yung mangolekta at sila ang magdala, no, sa Jerusalem at magpapadala na lang ako ng sulat. Pero may dagdag sa. Pero kung sa tingin nyo, kinikailangan nyo na ako sumama, sasama rin ako. May mga komentaryo na nakita ko. Sabi ko, ba't sinabi niya ganun? Ba't di na lang niya sinabi na sasamahan na lang niya? Ba't may ganun pa? Kung minsan daw kasi, sabi nung ibang commentaries na nabasa ko, baka masyadong malaki yung halaga at kailangan ng dagdag na tao for security reasons, sumasama na rin si Pablo. But anyway, those are mere speculations. At ito rin po yung isang dahilan kung bakit, kung kayo man ay may binibigay sa ating iglesia, pinapadiretso namin either dun sa boxes or diretso dun sa account ng GFC. Hindi sa account ng mga pastor ninyo. No, delikado yan kung ang nilagay namin Pastor George savings account. Hindi pwedeng ganon. Mali yan, no? But seriously, alam nyo, kaya meron kaming yearly audit, no, by a third-party accounting firm. Bakit third-party? Kasi kailangan walang connection ni isa sa amin. Para yung kanilang pag-audit maging fair and objective. No? Talaga makikita natin kung tama ba yung paglustay namin sa pera ng iglesia. Hindi. Pero makita kung tama ba, di ba, yung paggamit natin sa iglesia, sa yung pera ng iglesia. No? Alam po ninyo, ayaw namin kasing ma-question yung aming pagkatao. No? Yung aming integrity pagdating lalo na sa pera ng iglesia. And that is the reason why we do that. Pero kung babalikan natin yung ating pangunahing talata, alam po ninyo, wala hong mali kung ikaw ay nagbibigay dahil meron kang sobra. No? Kaya ka nagbibigay. Wala namang mali doon. Okay lang yun. We encourage you to do that. Pero alam po ninyo, kung titingnan ninyo parati ang Biblia, ang binabangkit doon, parati that you give sacrificially. It is always sacrificial giving. No, yung mga sinaunang Kristiyano, binebenta pa nga nila yung ari-arian nila para ipamigay saan? Sa mga mahihirap. Sa mga nangangailangan. Kaya nga pinabasa ko kanina kay Kuya Noy, yung ating pangunahing, yung ating scripture reading sa 2 Korinto, chapter 8, verse 1 to 5. Ito yung isang magandang halimbawa, no, ng
sacrificial giving. Basahin ko yan sa inyo, para sa inyo. Verse 1. Ngayon, nais na naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Na yung mga iglesia sa Macedonia, ito yung mga iglesia na nasa Filipos, nasa Thessalonica at nasa Berea. At ayon kay Pablo, itong mga iglesia na to, na kahit sila mismo ay nahihirapan, naghihikahos, pinilit pa rin nilang makatulong ng may kagalakan. No, sabi rito sa wikang Ingles nga, they are abounding with joy. No? And this is seen, no, even though in deep poverty, no, their wealth is seen through the liberality of their giving. No, they gave beyond their ability. Nagbigay sila ng higit pa sa kanilang makakaya. Kaya nga, when I was studying this, hindi mo pwedeng i-reason out. Walang lusot dito eh. Kahit sino sa atin dito, mahirap ka man o mayaman, walang lusot ka rito. Hindi mo pwedeng sabihin, ay wala akong pera, ay kulang pa yung kinikita ko, hindi ako magbibigay. Sorry kahit ayoko man sabihin ito, pero yun ang sinasabi ng Biblia. They give sacrificially. Ito nga, they give beyond their ability. Duin, bantayan mo ko mamaya dyan, baka may humarang sa akin. I'm just kidding. Alam ko naman na mahal niyo yung inyong pastor, kahit na minsan masakit magsalita. Mga kapatid, ang pinapakita talaga ni Pablo dito ay yung tinatawag natin na sacrificial giving. Yung mga iglesia sa Macedonia, kahit na sila ay hirap, nagbigay pa rin sila upang makatulong sa ibang mga kapatiran na dumaranas ng taggutom. Yun ang ibig sabihin ng magbigay ng may sakripisyo. Kaya kung babalikan natin yung verse 5, sabi nga ni Pablo sa verse 5, tingnan ko lang. Sa wikang Ingles na lang, sorry. Ang sabi niya sa verse 5, hindi niya inaasahan, no? Didn't expect that this was to happen. Na ganun ang gagawin ng mga iglesia sa Macedonia. Na kahit sila ay dumaranas ng matinding paghihirap, sila ay nagbigay pa rin. At ito ay pagpapatunay ng kanilang pag-ibig at dedikasyon kay Kristo Jesus. At ito ay na evidence or naipakita sa pamamagitan ng kanilang pagsuporta kay Pablo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng kanilang pagbigay kay Pablo. At isa sa mga iglesia na gumawa nito, at dito na rin tayo magtatapos, ay makikita natin sa Filipos chapter 4 verse 15 to 18. Ito yung iglesia ng Philippi, ng mga taga-Filipos. Ang sabi rito, at kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumaramis para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epaphroditus ng mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo,
isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Kanina may kinuwento ko sa English service, no, na mayroon isang kapatiran na nagbigay ng love gift sa akin, malaking halaga. Ang sabi ko dun sa kapatiran na to, katulad ng sinabi rito ni Pablo sa verse 18, sabi ko, bro, no, ako ay mayroon ng lahat ng bagay at sumasagana. No, kumbaga parang sinabi ko sa kanya, thanks, but no thanks. Alam po ninyo, hindi ko ina-expect na parang medyo offensive pala yung aking pagkasabi. No? Kaya kinausap niya ako. Mahinahon naman siya. Pero nakita ko nag-iba yung itsura ng mukha niya. Sabi niya, bro, halika, pakinggan mo ako. Ha? Sabi niya, alam mo, pag meron taong gustong magbigay sa'yo o gusto kang i-bless, no, hindi ka dapat magsabi na, ay, hindi ko tatanggapin yan kasi hindi ko kailangan. Bakit? Bakit huwag kong tanggihan? Kasi ang dahilan kung bakit nagbibigay yung isang tao sa iyo ay hindi dahil sa gusto ka lang niya i-bless. Dahil ito ay meron ding pakinabang para sa kanya. Katulad ng sinasabi rito ni Pablo sa verse 17. Doon kanina sa Filipos 4:17, di ba? Sabi niya, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Di ba? Ang sabi nga niya sa verse 18 busog na siya Masagana na yung niya, meron na siya. Pero tinatanggap pa rin niya yung kanilang mga ibinibigay. For what reason? For what purpose? It is not for the profit of the one receiving the blessing, but it is for the profit of the one giving the blessing. Di ba? Nagbibigay ka nga. Akala mo, labas lang yan ng labas. Ang hindi mo alam, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. At dito na talaga tayo magtatapos. Sa Mateo chapter 6, verse 19 to 21. Anong sabi rito? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok at makakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Di ba? Alam po ninyo, nung sinimulan kong pag-aralan ito, na-realize ko na hindi naman pala mahirap itong passage na ito. Nung nag-meet nga kami ng mga elders during our meeting, sabi nga nung isang elder, sinadya mong pinili yung passage na yan kasi alam mong madali. Pero alam niyo hindi lahat ng preacher ganun ang pananaw sa talatang ito. No, yung iba takot na i-preach ito. Bakit? Kasi baka raw sila maka-offend at maglayasan yung kanilang mga miyembro. No, may narinig talaga ako na isang pastor na nagsabi niyan. Pero hindi yung pastor sa church natin. Hindi si Pastor Pedro. Nandiyan ba si Pastor Pedro? Wala, buti na lang umalis. No, hindi dito. Kaya bahala na kayong mag-isip kung saan. No, pero as I end, alam po ninyo, itong sermon na ibinigay ko ngayon. This is one sermon that we shouldn't skip. And praise God, we didn't. Why? Bakit? Hindi lang dahil sa ito ay kasama dun sa text o sa talata na ating pinag-aaralan. Ngunit dahil itong katotohanan na ito ay napaka-importante. Hindi nga natin ito pwedeng baliwalain, no, bilang mga Kristiyano. Hindi natin pwedeng isantabi o i-neglect itong responsibilidad na ito. You always have to remember na meron tayong responsibility
sa pagbibigay. Mga kapatid, ang ating pagbibigay ay sumasalamin sa kung ano talaga ang pinahahalagahan ng ating mga puso. Yung pagbibigay natin ay isang pahiwatig ng ating pangunawa sa pagmamahalan sa isa't isa. Isang katibayan ng ating pagsunod kay Kristo. At sa huli, ito ay isang gawa ng pagsamba sa ating dakilang Diyos at sa Kanyang anak na ating tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katotohanan ito na aming natutunan mula sa inyong banal na kasulatan. Sana po, Panginoon, ito pong katotohanan aming natutunan ay aming maisabuhay. Sana ang inyong iglesia dito sa Grace Fellowship Church ay makilala bilang isang iglesia na tumutupad dun sa kanyang responsibilidad sa pagbibigay sa iglesia. Mahirap man o mayaman. Kaya Panginoon, naway parati niyo po sana kaming protektahan mula sa mga schemes ng kaaway. At parati niyo rin po sana na ipaalala sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu yung mga katotohanan na aming narinig upang ito ay aming maisabuhay at makita ito ng mga taong nasa paligid namin at sila din po ay makakilala sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa message po natin ngayong hapon, we give because God gave to us much more abundantly. Sana po realize natin just how much God gives us every day, every minute, every second, that we may give to the church with love and joy. Kantahin po natin ang My Heart is Filled with Thankfulness. My heart is filled with thankfulness to Him who bore my pain, who plumbed the depths of my disgrace and gave me life again. Who crushed my curse of sinfulness and clothed me with His life, and wrote His law of righteousness with power upon my heart. My heart is filled with thankfulness to Him who walks beside, who floods my weaknesses with strength and causes fears to fly, whose every promise is enough for every step I take, sustaining me with arms of love and crowning me with grace. Last verse. My heart is filled with thankfulness to Him who reigns above, whose wisdom is my perfect peace, whose every thought is love. For every day I have on
may ilang mga announcements lang tayo. Una ay yung ating prayer meeting this coming Wednesday, Feb 5, via Zoom. Yung mga members natin, you could join our prayer meeting. And the next one ay yung ating PDF. Tama ba? PDF this coming Thursday, February 6, alas 7 ng gabi. Gagawin natin ito dito sa GFC Center face to face. And then, yung music orientation, I think some of you are already here. After the Tagalog service, gagawin natin yan this afternoon. And at magkakaroon tayo ng relaunch ng ating crosswalk. Ngayon po ay tatawagin ng Young Pros. At yung mga pwedeng sumali dyan ay nag-range from 18 years old up to 40, yung mga single o kahit married couples na walang anak. At meron pa ba? And session 1 ng Women of Grace. Gagawin ito this coming February, 15, alas 9 ng umaga, tama? 9 a.m., So, dito rin gagawin yan para sa mga kapatiran natin na babae, pwede po kayong umattend yan, Women of Grace. And lastly, Men Up 2, yung second installment, parang palabas second installment nung palabas na Bible study ng Men of the Word, para sa ating mga kapatiran ng kalalakihan, pwede po kayong umattend nito at ito ay mangyayari sa February 22, Sabado. Tuwing Sabado na ito ng umaga gagawin. Feb 22 mula alas 6 ba? Napakaaga naman. Alas 8. 8 a.m. to 12. Sabi ko, napakaaga naman yan. Sorry, I'm late. 8 a.m. to 12 noon. Okay? And lastly, yung ating church camp, medyo mapapaaga tayo this year. Instead of yung usual dates natin na towards the end of October, early November, gagawin ito ngayon sa August 21 up to 23. Okay? So, make sure to save the date ang nakalagay dyan. Okay po? Sige po. Ang ating benediction verse ay sa Hebreo chapter 13, 20-21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan, naway gawin ninyo kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.